Buenos dias, damas y caballeros. I'm recording this on a Monday morning, or the Monday upon which time the Senate is set to unseat Alan Peter Cayetano. So by today, Tuesday, either nangyari na yan o hindi pa. Pero again, one thing is very clear is that good morning, parang last hura na nila ito, ha? This is their last stand ng mga DDS senators, ha? Kaya galingan nyo na kasi well, we have to hand it to them again as another measure or another ops, another legal maneuvering to stop the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ay expected naman natin ito, matagal na natin sinasabi na they might try to take control of the Senate to stop the impeachment. So yun, dito na nga congratulations to them, congratulations to them, naging successful simply because Bato did the unthinkable. Although binibiro natin na baka babalik siya sa Senate, magpapakita siya gagawin niya yun sa pagbitay sa palda ni Pia Cayetano or ni Alan Cayetano. Sabi ni Montulfo, bakla daw eh. So Alan Peter Cayetano, pero yun nga, ginawa nga niya talagang hindi man palda pero sa sasakyan na kinuha ni Alan Peter Cayetano. At inamin naman ni Bato na yun, sasakyan nga ni Alan ang nagamit niya. Si Alan nga nag-instruct sa kanya sumakay at hindi si Pia. So, pero okay, congrats sa inyo. Tingin nyo, panalo kayo. Pero sa tingin ko, last hura na ito ng mga DDS senator kasi from here on, syempre hindi na yan magpapakita si Bato. Na lumantad lang yan, siguro na nabudol-budol siya ni Alan Peter Cayetano, siguro na quote sa kanya yung mga legal ek at saka religious biblical ek para sa pagsabi, ay safe na safe ka, lumantad ka na para bumoto, ganon. Kung lalantad ka, mag-switch side sila Loren, sila Camille at saka si Mark Villar, ganon. So at iba pa siguro, marami sa kanya, baka 15 pa mag-switch side, no? So kaya yun, na convince talaga siya tingnan daw natin itong lugar, bago na itong lugar sa akin, may ginagawang bagong daan. So talagang na-switch side siya sa kampo nila, or lumantad siya kasi na-convince siya ni Alan na marami, mga 15 mag-switch side, ganun. Although hindi naman yun nangyari, 13 lang. So pero ganun na nga, na-convince na nga siya, na budol-budol na nga siya, na nandun na nga, it happened, So ngayon ay alam na niya, at least na-confirm na niya na meron talagang arrest warrant sa kanya. So yung nga, tumakas na siya from the Senate thanks to the help ng mga DDS senators. They were planning this all along, obviously. So andyan na nga, maraming aso. Bagong daan ito, check lang natin,
So now he is in hiding unless mahuli siya. The more hindi na siya babalik sa Senado. So from here on, 8 votes na lang talaga ang meron ang bagong majority group or tinatawag natin mga DDS senators. 8 na lang talaga. So they will never be able to mount any other successful attempt. Again, let's say natanggal si Alan Peter Cayetano maybe last Monday or in the coming days or in the coming weeks or coming months. Oh, ang ganda pa ng view dito. In the coming months. Pero hindi na nila maulit yan ulit. Hindi na nila ulit with 8 members. At medyo galit na rin sa kanila. Kumbaga, mabigyan nga sila ng chance to take control of the Senate. Pero imbes inayos nila yung operation ng Senado, mas ginulo nila yung operation ng Senado, mas sumama yung imahe ng Senado dahil sa mga naganap dyan. So all the more reason hindi na nila magagawa yan, maulit itong kudeta na ginawa nila. All the more reason na nakita na rin kahit yung mga kaalyado nila, nakita na rin na the Senate has gone to its lowest popularity rating or lowest kumbaga mas grumabe yung credibility crisis ng Senado under Alan Peter Cayetano. Matagal na nila binababoy ang kredibilidad o sinisira ang kredibilidad ng Senado, pero it worsened under Alan Peter Cayetano. In fact, ang dami mga historic fairs, historic putukan, historic pagtagbo ni Bato mula at nag-wrestle daw yung pala wala, hindi pala ni kuko niya, hindi pala nahawakan ng NBI agent na mga babae pa naman at tinagbuhan niya. Kumbaga, hindi pala yung wrestling, running pala. Running event pala yun. Hindi pala wrestling event eh. So and then yun, meron na shoot out, meron na pagputok doon sa GSIS. According to Alan, meron daw atake. Ganon. Pagkatapos meron pagtakas ng senator. For the first time, napunta na tayo sa international news. Malaking kahiyan talaga dinala ni Alan. So, kahit yung mga kasamahan niya yan, na they know that and they don't like that. Meron pa naman kahit paano mga DDS. May mga matitino pa naman dyan na nag-iisip rin talaga ano ba nangyari. At kinakahiya nila ngayon ang institusyon at yung ginawa nila Alan, nila Robin at nila, yun, isa pa rin yan, first time sa history na isang senador itinanan or pinatakas or tinulungan tumakas ang isa pang senador. So another historic first yan na also will tawag natin historic law. Kumbaga, pinakababa na talaga, pinakamababang kredibilidad na talaga ang Senado dahil sa mga pangyayaring yan at mga ginagawa nila. So, because of all of this, yun, one na lang sila. Hindi pa natin alam kung makukulong si Robin for obstruction of justice and harboring a criminal charges. So andyan na yan, minus one na talaga sila, hindi na talaga babalik si Bato. And then yun, baka sa galit sa kanila kasi ininsulto nila yung Office of the Ombudsman na ayaw nila tanggapin
yung supena ng Senado para sa mga CCTV, ng Ombudsman, supena ni Boying Remulla para sa CCTV data, and also ayaw rin nila tanggapin yung order for suspending former 3-star General Mau Aplaza na nagpatakas kay Bato at nagsimula yung shootout dyan sa Senado. So sa galit nila sa kanila ni Boying, baka tutuluyan na niya i-file within the month, maybe even this week, yung plunder and malversation, bribery, anti-grab law and other related offenses, cases laban dito kay Chis Escudero, Joel Villanueva, and also Jinggoy Estrada. So 8 na lang, ang 8 maging 5 na lang. So wala na talaga. Wala na. So kumbaga, the days are numbered na rin ng mga DDS senators. They are about to be erased from the political contest, kasi kung 5 na lang sila, baka yung iba dyan magja-jump ship na rin, so the more mawala na talaga sila ng power. So kaya yun sinasabi natin, this is the end. Kaya enjoy it while it lasts, hindi natin alam, by this Tuesday wala na talaga sila. Kung mawala sila, so ibig sabihin yan wala na. 1 week lang sila, 1 week lang in-enjoy ni Alan Peter Cayetano as Senate President, at saka si Joel Villanueva as Majority Leader. Parang feeling talaga yan, no? Sarap na, talaga nasasarapan si Joel sa posisyon niya, as Majority Leader. Parang feeling niya Senate President rin siya. Matabil talaga kung magpa-joke pa kung i-moderate niya yung discussions. So enjoy it while it lasts, dahil patapos na yan, Joel. Hanggang dyan ka na lang. Next time ka mag-moderate ng debate, hindi na sa Senate floor kundi sa kulungan na. So yan, yan ang ngayon, yan ang last hurrah nila, last dance ng ngayon majority black or mga DDS black. So sige, enjoy it while it lasts, because it may only last 1 week or a little bit more, but no more. Okay? So sige, hanggang dyan lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, and see you in my next vlog.